Super Typhoon Karina at Habagat nag-iwan ng malawak na pinsala sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan. 14 patay, 2 sugatan, 2 nawawala dahil sa habagat at bagyong Karina, batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Papadala ng medical team sa evacuation centers, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Bataan, pinangangambahan. Isang crew nasawi. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nag-umpisa nang bumangon mula sa kalamidad ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Bagong Silangan, Quezon City. Natagpuan na rin ang labi ng lalaking nawala matapos tumalon sa creek. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ba't naman tayo mawawala ng pag-asa Nandiyan naman si God. Para wala naman ibang magsusurvive sa atin, kundi si God. Basta tulong-tulong lang naman kami dito para makasurvive, makalinis. Kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng resilience o mabilis na pagbawi mula sa sakit o mga pagsubok sa buhay. Isang araw matapos maapektuhan ng kalamidad, bumabangon agad. Andito tayo ngayon sa Tumana sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, isa sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng matinding buhos ng ulan at ng baha, bunsod ng epekto ng habagat at ng bagyo. Kita nyo naman yung epekto nito dito sa bahay na ito. Etong first floor ng bahay na ito inabot ng tubig baha at umabot din ng tubig maging sa second floor. Makapal na putik, tambak na basura, basang mga gamit, sirang mga appliance. Yan ang dinatna ng UNTV News team sa Tumana. Subalit ang mga residente nagsimula na sa kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Naglilinis na kanilang mga bahay, pinatutuyo at isinasalba ang maaari pang mga gamitin. Gaya ni Tatay Manny, 71 taong gulang. Mahigit isang dekada nang nakatira sa lugar at malapit sa ilog. May sarili itong taniman ng kalamansi, puno ng suha at iba pa. Anya posibleng abuti ng 1 buwan bago niya maibalik sa dati ang kanilang taniman. Marami kasing mga tanim kaming inaalagaan dito. Dito kami kumukuha ng pang-araw-araw halos. Kaya pagka medyo may baha, ka sa kagad. Ang mga ito naman hindi rin maiwasang mag-alala sa mga susunod pang kalamidad na posibleng manalasa sa kanilang lugar. Subalit anila, hindi sila nawawala ng pag-asa at nang kumustahin sa kanilang kalagayan ang nakangiting sagot ng kababayan. Ito, linis. Pagod din, hindi pa tapos. Samantala, natagpuan naman sa Tumana ang labi ng isang lalaking 28 years old na nawala nang tumalon sa creek sa Sitio Veterans araw ng Miyerkules, July 24. Ayon sa may bahay nito, nakainom ito ng alak nang tumalon sa creek. Subalit bago ang insidente, tumulong pa ito sa paglikas ng ilang kaanak at kapitbahay. Kahapon po, nagsagip pa po siya dun sa lugar namin. Marami po siyang sinagip dun. Yung mga uncle ko na pilay, tapos may mga bata. Laki pa po ng tulong niya talaga kahapon. Hindi ko alam natatalon siyang ganun. Na trip-trip niya lang, yung trip-trip niya, sinayang niya yung buhay niya, ma'am. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang tanker na may kargang langis ang lumubog sa karagatang sakop ng Bataan. Kaya pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtagas ng industrial fuel oil mula dito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Napakalaki ng chance na magkaroon ng oil spill kasi lumubog eh. But we have to check yung watertight status, no? Kailangan mahingi natin yung configuration ng barko. We're coordinating with that.
Pinangangambahan ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtagas ng mahigit 1.4 million liters ng industrial fuel oil ng motor tanker na MV Terra Nova na lumubog pasado 1:00 ng madaling araw kanina sa layong 3.6 nautical miles east ng Lamao Point, Libay, Bataan. Ayon sa PCG, papunta ng Iloilo ang barko nang mangyari ang insidente. May sakay na 17 crew ang motor tanker. Ang 16 agad na rescue at nilapatan ng paunang lunas. Kaninang 3:00 ng madaling araw ay tuluyan ng lumubog ang barko. Idineploy na sa lugar ang BRP Melchora Aquino para magsagawa ng search and rescue operation sa nawawalang crew. Umalis sila doon sa Bataan, papunta ng Iloilo. Pero during that time na bandang mga 10:00 ng gabi, naramdaman na nila na malakas yung alon at nag-decide yung kapitan na bumalik. Pero initially, nahirapan sila sapagkat ang sabi nila ay pasalubong sila doon sa alon at ang term ng mga crew ay sumalok sila ng alon at pinasok yung barko hanggang tuluyan silang nag-capsize. Nakitaan na ng oil sheen ang tubig sa dagat sa paligid ng lumubog na barko. Ayon sa PCG, ito ang langis na ginagamit ng barko. Sa ngayon, wala pang nakikitang indikasyon ng PCG ng pagtagas ng langis na dala ng barko. Bagamat mababaw lamang ang nilubugan ng barko kumpara sa pinaglubugan ng MV Princess Empress sa Mindoro noong nakaraang taon na naging sanhi ang malakas na pressure sa ilalim ng dagat kaya nag-leak ang mga tangke nito at tumagas ang langis. Pero hindi raw magpapakampante ang PCG sa incidenting ito sa posibleng pagtagas ng langis. Ito hindi naman masyadong malalim eh. Pinacheck ko nga kasi nung una, half-submerged lang siya. Pakasakaling mababaw lang at we're hoping no, na hindi maapektuhan yung water integrity ng mga tanks niya. And hindi tumagas yung langis. Nagsagawa na ng koordinasyon ng PCG sa LGU at PDRRMO ng Bataan para paghandaan ng posibleng pagtagas ng langis. Inihahanda na rin nila ang kanilang mga tauhan para tumulong. We will deploy our Marine Environmental Protection Team. Saka i-mobilize natin lahat ng mga personnel natin para kung sakaling magkaroon ng problema, nandun na tayo and makakapaglagay tayo ng boom, makakapag-recover tayo ng langis and hopefully ma-recover natin lahat ng tatagas. Sa dami ng lamang langis ng barko, posibleng umabot ng Manila Bay kung tuluyan itong tumagas. Kaya kung kakailanganin, hihingan din ng tulong ng PCG maging ang pribadong sektor. We prepare for the worst. Kasi oil spill to, industrial fuel oil to, katulad nung tumagas doon sa Mindoro. At it will definitely affect the marine environment at maaring umabot yung langis na tatagas kahit dito sa atin dito sa Manila. And yun ang talagang pinaghahandaan natin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga ahensya ng pamahalaan para magsagawa ng assessment sa lawak ng pinsala ng oil spill sa Bataan. Kabilang na dito ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology at Philippine Coast Guard. Layon nito na agad na makontain at mapigilan ang lalo pang pagkalat ng tumagas na langis. Basically, what we need to assess is where is the capsized vessel, the fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin some determinations on that. Ayon sa Pangulo, mahalaga na malaman ng environmental experts kung anong mga coastal areas ang naapektuhan ng oil spill upang agad na makapaghanda ng ayuda at relief ang mga lokal na pamahalaan sa mga kababayan natin na apektado nito. Natagpuan na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nawawalang crew ng MV Terra Nova, ang motor tanker na lumubog sa Bataan kaninang madaling araw. Ayon sa PCG, 3:00 ng hapon nakita ng BRP Melchora Aquino ang katawan ng nawawalang crew na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Sa ibang balita, marami pa rin mga pamilya na lumikas sa kani-kanilang mga tahanan ang nananatili sa mga evacuation center sa Maynila.
Pangunahin sa kanilang panawagan maging ng lokal na pamahalaan ay pagkain, malinis sa tubig at hygiene kits. Ito ang balita ni Dante Amento. Tuloy-tuloy ang repacking kasi sino ba naman mag-aakala na wala naman signal number sa Manila tapos biglang masasalanta mahigit 4,000 pamilya. Namigay na ng food boxes kanina ang Manila Department of Social Welfare o MDSW sa mga residenteng lumikas dahil sa epekto ng mga pagbaha sa lungsod ng Maynila. Laman nito ang bigas, dilata at iba pang food items at personal hygiene kits. May pagkain ding ipinamimigay para sa almusal, tanghalian at hapunan ng mga evacuee. Ang mga taga Manila Health Department naman nagbibigay ng medical assistance sa ating mga kababayan. Check po namin is may mga ubo, sipon, lagnat po. Tapos yung mga nalusong po sa baha, binibigyan po namin ng prophylaxis para sa leptospirosis po. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, maganda rin kung may magbibigay ng mga karagdagang pagkain, inumin at hygiene kits para sa mga lumikas. Maaaring makipag-ugnayan sa kanila o sa lokal na pamahalaan ng Maynila o dumirekta sa mga evacuation site. Kailangan pa rin po ng taong relief goods tulad ng bigas, mga delata, mga kape, asukal, gatas ng bata, mga diaper po. Yan po yung mga kailangan natin to. Nasa 4,400 pamilya o katumbas ng mahigit 20,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa nasa 40 evacuation centers. Ang pinakamalaki ay ang Delpan Evacuation Center na nasa mahigit 400 pamilya. Dagdag pa ng alkalde, ang mga residente na tiyak na ligtas ang kanilang tahanan at wala ng baha ay maaari nang makauwi. Si Aling Elena na isang stroke patient kasama sa mga lumikas at nasira pa ang bahay. Kailangan ko po talaga na mabigyan ako ng yung paghanap buhay namin at saka yung bahay namin masira. Tapos yung hanap buhay po sana at saka nababarat lang po kasi kami ng sibuyas sa kabawang. Namahagi na rin ng cash assistance ang Manila local government para makapagsimulang itayo ang nasira nilang bahay. Yung iba po sa 50% sira pa po yung mga bahay nila. Kaya nandito po sila sa evacuation center. Inaantay lang din nila na itulong galing sa national government. Nabigyan na po natin ng tulong yung mga wala pong mga babalikan na tahanan. Kagabi pa po ay nagbigay na po tayo ng tulong pinansal sa kanila. Ang inaantay lang po natin talaga ngayon yung humupa po, yung tubig baha sa kanilang mga lugar. Samantala, maaari ng daanan ang mga binahang kalye kahapon. Ang Lagos nila naman ay ngayong araw ay inaasahang makakadaan na rin ang mga sasakyan. Sa ngayon mga kasangbahay, makikita nyo sa aking likuran, tuloy-tuloy na ang paglilinis ng mga tauhan ng Maynila dito sa Lagos nila, partikular na sa mga dumi na naipon kahapon, dalayan ng malakas na pagbaha. At makikita nyo rin, nandyan na yung mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sapagat sila ay tumulong na rin para itong lugar na ito ay malinis, makumpuni at maya-maya lamang inaasahan natin na makakadaan na rin dito ang ating mga motorista. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Department of Health ang mga ospital sa 4 na rehiyon sa bansa na dagdagan pa ang mga naka-duty na medical personnel bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga pasyente sa mga lugar na nasalantan ng matinding pagbaha. Muli namang nagpaalala ang kagawaran sa publiko sa mga sakit na maaari makuha sa paglusong sa baha, lalong-lalo na ang leptospirosis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nag-raise na ng blue alert. We have 3 regions that have raised blue alert. Metro Manila Regional Office, that means even the hospitals are all DOH hospitals are considered on blue alert. Ganon din ang Ilocos at ang Calabar Zone. And Central Luzon is also code blue. Inilagay na ng Department of Health sa Code Blue Alert status ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon bunsod ng epekto ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha na dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Dagdag pa rito ang pinangangambahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa ilalim ng Code Blue, magde-deploy ng dagdag na mga tauhan ng ahensya bunsod pa sa regular na mga staff sa day-to-day operations upang tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Code blue, that means
Andiyan din yung mga personnel, may command system na nakapwesto. Itong ginawa namin kaninang umaga na napanood nyo, part ito ng Code Blue activation ng Department of Health. Samantala, bunsod ng pagbaha kahapon ay isinara ang outpatient services sa Philippine General Hospital, ngunit ayon kay Secretary Herbosa ay balik operasyon na ito ngayong araw. Samantala, may ilang health facilities din mula sa iba't ibang lugar ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan. There are 11 health facilities na nagkaroon ng partial damage or are still partly functional. No? There are 4 that are hospitals. 3 are local government hospitals. These are in Calabar zone, and there's 1 DOH hospital na partially functional, yung San Lorenzo Ruiz. Ito po yung aming ospital dito sa Metro Manila na nasa Malabon. Ayon kay Health Secretary Herbosa, nakaramihan sa mga na-damage ay health centers lang sa Ilocos Region at Central Luzon. Hindi naman malaki aniyang naging pinsala ng kalamidad sa mga ospital, maging sa kabuuang operasyon nito sa bansa. Samantalang muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan kaugnay sa leptospirosis na uso tuwing panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Secretary Herbosa na maaari itong makuha kapag ang baha o putik ay may ihi o dumi ng daga, kung saan nagkakaroon ito ng buhay na bakterya. Kaya kapag lumusong sa baha at may sugat o kaya ang isang individual ay nakainom ng tubig o nawisika ng kanyang mata ng tubig baha o putik, pwedeng pumasok sa katawan at dito magkakaroon ng infection, kung saan ayon sa DOH dadami ang bakterya sa katawan. Kung magka-leptospirosis, pinakamaapektuhan ay ang atay kaya naninilaw ang pasyente at kidney kaya nagkakaroon ng renal failure. Kaya paalala ng ahensya na umiwas na lumusong sa baha o siguraduhing magsuot ng proteksyon sa katawan kung di ito maiiwasan. Ang tubig baha ay madumi. Hindi dapat mag-swimming, hindi sa gamiting swimming pool. Ang tubig baha ay hindi swimming pool. Pagbawalan natin ang mga batang maglaro. Binigyan din ng Department of Health na mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid dahil makatutulong ito sa pagpababa ng bilang ng mga daga sa area at mas maiiwasan ang leptospirosis. Pag dumami ang basura, dumadami yung rodent population or dumadami yung daga. Kasi may nakakain sila. So multiply sila ng multiply. So very important, sanitation, garbage disposal, environmental protection ng ating mga, lalo ngayong tag-ulan. Siniguro naman ng kagawaran na nakahandang emergency and essential medical care at public health services sa mga evacuation center. Ipinag-utos na rin ni Secretary Herbosa na magkaroon ng help desk o post sa lahat ng evacuation centers para kung mayroong mga ilangan ng serbisyong pangkalusugan ay may nakahandang doktor, nurse o personnel na tutugon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malawak ang iniwang pinsala ng mga pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Karina at habagat kahapon. Sa Marikina City, bukod sa mga residente, apektado rin ang maliliit na kabuhayan matapos tangayin na baha ang kanilang mga gamit. Daing nila ngayon, matulungan silang makakuha ng pandagdag puhunan upang makapagsimulang muli. Ito ang balita ni JP Nunez. Siyempre, mahirap balik sa uno. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Sana may tumulong. Dahil sa taas ng tubig sa Marikina River kahapon, bunsod ng pagulang dala ng habagat. Kahit may second floor na ang mga bahay sa Barangay Tumana sa Marikina City, hindi pa rin ito nakaiwas sa pag-apaw ng tubig. Kaya ang sari-sari store na kabuhayan ni Nora Brusa, paghupa ng baha, wala ng panindang nakadisplay. Sinubukan pa nilang iangat ang mga paninda kahapon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay pero inabot pa rin ng tubig. Pandugtungan niya sana sa kita ng kanyang mister ang arawang kita niya sa maliit na tindahan. Kaya naman daing niya na matulungan sana sila na mabigyan ng pangpuhunan lalo't kinakailangan niya ng dagdag na kita dahil papasok na muli sa eskwela ang kanyang mga anak. Kung may tumulong, salamat. Dahil? Pang dagdag din sa pamilya dahil yung asawa ko wala namang kaunti lang sa ng asawa ko .
Si Jing Andrada naman, mga gamit sa pagtitinda ng fishball at iba pang merienda ang tinangay ng baha. Nag-aalala din siya dahil baka ang refrigerator na ginagamit para sa pagtitinda ay hindi na gumana matapos malubog sa baha. Daing din niya ang pandagdag sana sa puhunan para muling makabangon. Kailangan namin ng tulong galing sa gobyerno. Kung maaari lang po sana, kahit financial talaga pampalit dyan sa mga namin, mga nawalang gamit. Puhunan ulit sa para makakapag-umpisa ulit. Bukod sa mga micro business owners, apektado rin ang ibang small business gaya ng isang electronic shop dahil ang mga appliances na dapat sanang kukumpunihin para kumita, mapupunta na lang sa junk shop. Gayon din ang isang milk tea shop na hindi makakapagbukas ng ilang araw dahil ang mga machine at equipment na ginagamit ay nalubog sa baha. Ayon naman kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, pag-aaralan ng pamahalaang lungsod kung paano ire-realign ang budget upang mabigyan ng pinansyal na tulong ang mga naapektuhang residente. Napakaliit din ang pera ng city pero gagawa ng paraan at magkakaroon marahil ng realignment o kailangan pag-re-allocate ng mga budget natin. Sa ngayon, pahirapan sa mga residente ang pag-aalis ng putik sa kanilang mga kagamitan dahil wala pang supply ng tubig. At para makapaglinis, kailangan muna nilang pumila at mag-igib sa mga poso. Samantala may mga sasakyan ding nalubog sa baha sa Marikina kahapon. Gaya na lang ng sasakyan ni Rosita Petaño na taga Batasan, Quezon City. Pinuntahan niya lang ang senior citizen na kaibigan na si Juvie sa Barangay Tumana para sana mag-akyat ng gamit upang hindi abutin ng baha. Hirap si Juvie dahil ang kanya lamang kasama sa bahay ay ang kuya niyang may kapansanan at hindi rin makatulong sa pagsasampa ng gamit. Tinawagan ko siya na para makatulong ako. Siya po yung pinapasaan ko siya sa third floor. Siya nag-aayos ng gamit sa third floor. Ako yung nag-aano sa second floor. Pero na-stranded na rin si Rosita at ang kanyang sasakyan. Ilang dangkal na lang ang kulang bago tuluyang malubog sa tubig. Puro putik na ang loob nito, pati ang makina, at hindi na mapaandar kaya daing niya kung maaari ay matulungan siya ng LGU na mahatak nito papuntang Batasan at sa dealer naman ay maasikaso ang kanyang insurance. Sana nawa may magawa ang Union Motors maski paano at saka yung dapat makiusap sa insurance na tulungan naman ako. Kaninang alas 3 ng hapon, naging normal na ulit ang level ng tubig sa Marikina River matapos nitong bumaba sa 14.9 meters. Sa mga drone video ng UNTV, makikita ang mga iniwang basura at putik sa mga kalsada sa Marikina City. Patuloy pang nagsasagawa ng clearing operations ang Marikina City LGU at Metropolitan Manila Development Authority. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas na nasa Paris, France. Jovic, kumusta ang paghahanda naman dyan sa Paris para sa pagbubukas ng Olympics bukas? Monica, magandang gabi. Puspusan ang paghahanda ng French government isang araw bago ang pagsisimula ng 2024 Summer Olympics dito sa Paris, France. Upang masiguro ang matagumpay na pagdaraos ng palaro, nagtayo ang mga otoridad ng mga security perimeters sa paligid ng mga venue ng kompetisyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, atleta at bisita. Kontrolado ang access sa ilang lugar sa pamamagitan ng QR code pass na ipapakita sa mga security personnel bago makalapit sa Eiffel Tower. Ito ang kauna-unahang opening ng Summer Olympics kung saan gaganapin outside ng isang stadium. Kalinsabi nito, Monica, tapos na rin ang installations ng mga kinakailangang infrastructures kabilang ang mga grandstand at ceremonial platform sa tabi ng Seine. Handa na rin ang Olympic Village at iba't ibang venue ng palaro na sumailalim sa malawakang test events
upang masiguro ang kahandaan ng operasyon. Samantala, Monica, nasa 45,000 volunteers naman ang nirecruit at sinanay upang tumulong sa palaro. Monica? Sige, Jovic, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Mas mahalaga kaysa anumang titulo ang pagsalba sa demokrasya ayon kay US President Joe Biden. Ginawa nito ang pahayag sa unang Oval Address mula nang i-anunsyo ang pagbibitaw bilang standard bearer ng Democratic Party. Ito ang balita ni Klein Sinca. Great thing about America is here, kings and dictators do not rule, the people do. Ipinaalala ni US President Joe Biden sa kanyang isinagawang Oval Address ng Estados Unidos sa isang republika at hindi dapat hayaang mapunta ang kapangyarihan sa monarkiya o mga diktador kundi sa taong bayan. Ginawa nito ang pahayag ilang araw matapos ihayag ang pagkansela sa kanyang re-election bid. Hindi man nabanggit ang pangalan sa kanyang talumpati, kapansin-pansin na isa sa tema ng kanyang mensahe sa mga botante sa November elections ay ang pagdepensa sa demokrasya at sa mga taong mayroong sariling ambisyon sa kapangyarihan. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. Ayon pa sa 80-year-old na presidente, kanyang nakita sa mga nakaraang linggo ang pangailangan ng mga bagong boss sa politika kung kaya't nagdesisyon itong i-endorso ang kanyang Vice President na si Kamala Harris upang mapagkaisa ang Democratic Party. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Bukod dito, inisa-isa rin ni Biden ang achievements ng kanyang administrasyon at mga pangakong naisakatuparan para sa mga mamamayan. Kabilang narito ang pagtatalaga na unang black woman sa US Supreme Court, diversification ng kanyang gabinete, pagpapababa ng presyo ng gamot para sa mga seniors, pagbaba na illegal border crossing at iba pa. Dagdag pa nito ipagpapatuloy niya sa nalalabing mga buwan ng kanyang panunungkulan ang pagbabantay sa demokrasya ng bansa at pagtiyak ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine, kabilang na ang pag-release ng hostages, gayon din ang patuloy na pagsisiguro ng katatagan ng alyansa ng US sa Europe at sa Asia Pacific. Kinilala rin ang dating Democratic nominee ang kahalili nitong nobinado ng kanyang partido na si Vice President Harris. Ayon sa kanya, isang capable leader ng bansa ay US Vice President. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Huling nakakita ang Estados Unidos na isang incumbent president na hindi nagpatuloy sa re-election bid noong 1968. Magtatapos naman ang termino ni President Biden sa January 2025. Samantala, ayon sa Harris campaign, magpapatuloy pa rin sa pangangampanya ang Pangulo upang siguruhin ang pagkapanalo ni Harris sa November elections. Klein Sinca, UTV News Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagaan. Inihayag ng FBI Director na nagpalipad ng drone sa campaign rally area ang 20-year-old gunman na nagtangka sa buhay ni Donald Trump. Ginawa ng FBI Chief na si Christopher Wray ang pahayag ng humarap sa isang Congressional Committee hearing. Bukod dito, sinabi rin itong wala pang natutukoy ang mga otoridad na motibo sa assassination attempt. Nagpaputok ng isang AR-style assault rifle si Thomas Matthew Crooks habang nagsasalita si Trump sa isang campaign event sa Butler, Pennsylvania. Sinabayan ng kilos protesta ang talumpati ni Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu. Layo ng Israel's leader na makakuha ng suporta sa ipinagpapatuloy nitong gyera sa Gaza. Nagbigay ito ng talumpati sa isang joint session ng Kongreso, pang-apat na beses na ito. Gayunman, tumitindi ang political divisions kaugnay ng Gaza War
at kapansin-pansin na wala sa joint session ang ilang dosenang Democratic members. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Paris, France, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Umabot na sa 21 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat batay sa datos ng Philippine National Police. Karamihan sa mga casualty na itala sa Calabarzon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nakapag-conduct na rin po tayo ng search and rescue operation na may mahigit 345 po. Ang na-rescue po natin na individuals ay nasa around 10,437 at ang na-retrieve po na body or cadaver po as of 10 a.m. today po ay nasa 6 na po. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga casualties sa pananalasa ng Bagyong Karina sa bansa. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot na sa 21 ang naitalang nasawi ng National Operations Center ng PNP. Ma'am, based po sa record po, initial records po ng NDRRMC, ang naitalang namatay po ay 21 po, ang injured po ay 15 at ang missing po ay nasa 5 pa po. Sa records ng PNP, 7 na ang kanilang naitalang nasawi sa National Capital Region. Karamihan dito ay dahil sa pagkalunod at may isang nakuryente. Bukod sa Maynila, may naitala ding 3 nasawi sa Region 3 at ang pinakamarami sa Region 4A na umabot ng 11. May mga na-monitor din po tayo, ma'am, na may mga bata po like in the case po sa Pro 3 po, yung mag-ina po dyan sa Angeles City kung saan nag-landslide po, natabunan po yung mag-ina, 5 taon po doon yung bata at ang nakaligtas lamang po doon yung padre de pamilya po. Yung sa iba po, sir, ma'am, at may mga na-monitor din po tayo na namatay due to electrocution. We're just getting all the data po now at kasalukuyan ay ongoing po may yung conference to harmonize our data po sa NDRRMC po. Maging sa hanay ng PNP ay may naitalang 1,822 na uniform personnel na naapektuhan ng Bagyong Karina at 33 na non-uniform personnel. May 6 na rehiyong binabantayan ng PNP kasama na ang NCR, Regions 1 and 2, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Region 5. Pero nakasentro ang tulong ng PNP sa NCR, Region 3 at Calabarzon. So far, yung Mimaropa region at Region 5 po ay manageable pa naman po yung sitwasyon. However, yung Region 3, Calabarzon and NCRPO na tinitingnan po natin na medyo matindi po yung epekto po ay nandun po ngayon yung concentration po ng pagpuprovide po natin ng humanitarian assistance and disaster response efforts po ng Philippine National Police. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na kinukumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang bilang na nasawi sa Bagyong Karina. Sa ngayon, 14 ang confirmed deaths sa kanilang tala. Sa datos ng ahensya, pinakamarami dito mula sa Calabarzon Region. 4 naman ang kumpirmadong nasawi sa Region 9 habang tig-iisa naman sa Region 10, Region 11 at National Capital Region o NCR. Isa rin ang kumpirmadong patay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM habang inaalam pa ang impormasyon na isa pang napaulat na nasawi bunsod pa rin ng masamang panahon. Pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ay natabunan ng lupa o kaya'y pagkalunod. Paliwanag ng NDRRMC, ang mga ulat na ito ay mula sa pinagsama-samang situational reports ng ahensya mula pa nang magsimula ang Southwest Monsoon o Habagat hanggang sa Bagyong Karina. Kinukumpirma pa rin ng NDRRMC ang napaulat na 2 nasugatan sa Region 10 at tig-isang nawawalang individual sa Calabarzon at Region 10. Isa na namang low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Obet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet, magandang gabi sa iyo dyan sa Pag-asa.
Magandang gabi June, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon at narito nga yung update natin sa ating panahon. Ngayon, kagaya ng binanggit mo, no, meron tayong minomonitor na low pressure area pero una muna yung bagyong si Karina ay patungo na sa bahagi ng mainland China. At ito ay inaasahan natin na magla-landfall ngayong gabi dito sa may area ng mainland China. At bagamat nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Karina, nakataas pa rin yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may bahagi ng Batanes province. No? At dahil doon, inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin, particular na dito sa mga isla ng Batanes, kasama dyan sa area ng Itbayat. At samantala naman ay patuloy pa rin yung impact or effect ng southwest monsoon o habagat at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales. Dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at gayon din sa Calabarzon, inaasahan pa rin natin yung mga posibilidad ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, starting tomorrow, yung area ng Metro Manila, Central Luzon, maliban sa Zambales at Bataan, gayon din sa Calabarzon, ay inaasahan natin mas uunti na or mas maliit na yung chance ng mga malalakas na mga pag-ulan. Towards the weekend, in-expect na natin fair weather na tayo. No? So in-expect na lang natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible sa mga kababayan natin sa Bataan, Zambales, gayon din sa may area ng Ilocos region hanggang bukas at hanggang posibleng mabot pa ng Sabado. Posible kung minsan meron pa rin mga katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas sa mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi natin bansa, itong Mindanao, Visayas at itong eastern section ng Luzon, mga isolated thunderstorms na lang yung ating in-expect in the next few days. So dito tayo sa low pressure area na ating namataan na nasa 985 km east ng southeastern part ng Mindanao. Sa ngayon, maliit pa naman yung chance na ito ay maging bagyo at least in the next 1 to 2 days, kaya patuloy natin itong i-monitor. So in-expect natin this weekend, generally fair weather tayo habang patuloy na minomonitor itong low pressure area na ating namataan. Yes, June? Obet, yung nakikita naming mga ulap na yan sa weather satellite nyo dyan, itong habagat ba ay pinalalakas pa rin noong dating bagyong Karina? Ito ba ay sinasabi mo nga, although sa weekend, fair weather na tayo, pero sa ngayon hanggang bukas, ito ba ay makaka-apekto pa ng husto sa atin? Yes, oo, makaka-apekto siya, particular na sa area ng Ilocos Region at Bataan, Zambales, kasama ilang bahagi ng Cordillera. Pero dito sa Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan sa Calabarzon, gayon din sa Central Luzon, mas mahina na yung epekto ng southwest monsoon. So bukas, expect natin dito sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan, medyo maulap na panahon pa rin pero masisikat na or posible na rin natin makita itong araw. Yan bang low pressure area na aming nakikita ngayon, Obet? Pagka yan ba ay kung sakasakali, wag naman sana maging ganap na bagyo, meron na ba kayong tinitingnan na direksyong pupuntahan nito at meron nakikita rin ba kayo na forecast din ba ang magiging lakas nito, Obet? Oo. Sa ngayon, June, since hindi pa nga siya isang ganap na bagyo, medyo mahirap pa na ma-forecast natin. Siguro mabibigyan ko na lang ng ideya yung mga kababayan natin na normally kapag buwan ng Hunyo at pagdating din ng Hulyo or July to August, ang usual na track ng mga bagyo ay kagaya ng dinaanan ni Karina. So posible na halos ganun din yung kanyang dadaanan tungo dito sa may area ng northeastern part ng ating bansa. Yun yung usual na track natin kapag July tsaka August. Obet, isa na lang, alam natin kayong mga nasa... Kung sakali pa... Go ahead, Obet, please. Yes, so regarding kasi sa lakas, nabanggit mo kung makikita ba natin. Sa ngayon, medyo mahirap pa rin masabi natin yung magiging potential na lakas ng bagyo. Hanggat hindi kasi nagiging ganap na bagyo itong low pressure area, hindi pa consolidated yung kanyang mga kaulapan, medyo hirap pa yung ating mga datos na ma-estimate yung potential na maging lakas niya. Alam lang natin, since nasa karagatan nito at kung dadaan ito sa dinaanan ni Karina, posible itong lumakas. Kagaya ni Karina, umabot ng around typhoon, up to posible din yung super typhoon. Pero sa ngayon nga, mahirap mag-forecast kapag hindi pa ito ganap na bagyo. Alam mo, Obet, sa tweet na inaalam natin ang lagay ng panahon at kayo ang pinupuntahan namin. Pero sa puntong ito, Obet, nais namin kumustahin naman ang lagay ninyo bilang mga weather forecaster dyan, bilang mga empleyado ng Pag-asa na talagang naka-duty kayo, talagang puyat din kayo sa mga nagdaang araw. Kumusta naman ang inyong pamilya? Kayo ba naapektuhan din ng mga pagbaha?
Yun, so sa akin naman siguro, no, kaya lagi kong binibigyan ng diin itong Bataan kasi ako po ay taga Bataan, so lagi kong pinapalalahanan yung mga kababayan ko sa aming lalawigan, no. And I think nabigyan naman sila ng nararapat na aksyon, no. So nagpapasalamat tayo especially sa mga local government units. Sa amin naman dito sa dito sa Pag-asa, nabibigyan naman din kami ng enough na pahinga kahit papaano, lalo na meron kaming lugar dito kung saan pwede kami magpahinga. So nagpapasalamat din kami sa pamunuan dito sa Pag-asa. So okay naman, kinakaya pa, kaya pa. Yeah, good to know. At siyempre, ang pagpupugay namin sa inyo diyan kasi mabilis din yung nakita namin na yung rainfall warning ninyo nung madaling araw kahapon. Talagang nakita namin kung gaano kabilis at nakapag-action din tayo ng aming gagawin dito sa news department, maging yung mga local government unit din, Obet, di ba? Kaya nagpapasalamat din tayo sa mga partners natin kagaya po ninyo sa media na siya talaga nangunguna sa pagtulong sa amin sa pagkakalat ng impormasyon kasi napakahalaga. Kahit na gaano kagaling yung pag-forecast natin June, no, kahit na perfect pa yan, pag hindi ito nakarating sa mga kababayan natin ay mababaliwala. So maraming salamat din sa lahat ng mga kasama natin sa media kagaya ninyo. Yeah, maraming salamat. Yan po si Obet Badrina, ang Weather Specialist 1 ng DOST Pag-asa. Samantala, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng pagtutok sa pangangailangan ng mga lugar na naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa habagat at Super Typhoon Karina. Personal ring bumisita ang Pangulo sa mga lugar na binaha sa Kamanava area. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. What I'm trying to do now is to assess the situation so that we know what now we need to do, the national government needs to do to provide the proper assistance in a timely manner. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabusising mabuti ang sitwasyon ng mga binahang lugar sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Sa situation briefing sa Malacanang, ayon sa Pangulo, kailangan malaman ang estado ng bawat lugar at ang kanilang mga pangangailangan upang mas epektibong makaresponde ang national government. We have to be very focused in the use of what we have. So that's what we need to determine. Where are the areas that still are in the rescue phase? Na hanggang ngayon nag-rescue pa tayo ng tao. Where are the areas that are now in the relief phase? That doesn't mean kuminsan sabayan. That doesn't mean that it's not mutually exclusive. You can be in rescue phase and relief phase at the same time. Iniutos naman ni Pangulong Marcos sa Department of Health na magpadala ng medical teams sa mga evacuation center. The next part of this is going to be our healthcare. Kuminsan nakakalimutan yan But those in the evacuated areas will need to, kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. Kanina, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang mga lugar na binaha sa Kamanava area. Sakay ng truck, inikot ni PBBM ang ilang lugar sa Valenzuela City, Malabon at Navotas City. Pinangunahan rin niya ang pamimigay ng relief goods. Andito po kami para mag-inspection ng konti, makita kung ano ba talaga ang kalagayan ninyo. Tinignan rin ni Pangulong Marcos ang nasirang navigational gate sa Navotas. Ito ay nasira dahil sa nagpumilit na pumasok ang isang barge. Ayon kay PBBM, dapat muling tignan ang disenyo ng mga flood control. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil, for example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Nagpaalala rin si Pangulong Marcos ng tamang pagtatapon ng basura. Sana matuto naman ng tao, huwag na kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Sa kasalukuyan, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Navotas City. Ilan sa mga residente ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestigahan sa Senado ang naranasang matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang karating lugar dulot ng habagat na sinabayan ng Bagyong Karina. Tanong ng mga senador, nasaan na ang flood control projects at ang bilyong-bilyong pisong pondo na inilaan dito kada taon.
Ito ang balita ni Harleen Delgado. Asan na yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon? Yun. Baka naman kung ano-ano ang rine-report ninyo sa ading ko, baka iba-iba naman ang rine-report ninyo sa presidente. Wag naman. Iyan ang panawagan ni Senator Amy Marcos matapos ang mapaminsalang pagbaha na naranasan sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa matinding pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Anya, itigil na muna ang turuan kung anong sanhi ng matinding pagbaha at dapat nang solusyonan ang flood control projects lalo na't panahon na ngayon ng tag-ulan. Dismayado ang presidential sister dahil mahigit 400 bilyong piso umano ang nilalagak ng mga mambabatas para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga proyekto kontra baha. Medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera? Magpapatawag ng pagdinig si Senator Bong Revilla bilang chairperson ng Senate Committee on Public Works sa oras na matapos ang rescue and cleanup operation sa mga apektadong lugar. Anya, hindi na dapat maulit ang nangyaring pagbaha ngayong nakita na ang matinding epekto at abala ng habagat. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, layo ng investigasyon na malaman ang kasalukuyang lagay ng flood control system sa bansa at makagawa ng solusyon para maprotektahan ang publiko mula sa matinding pagbaha. Anya, hindi katanggap-tanggap ang paulit-ulit na epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Sabay tanong kung ano nang nangyari sa infrastructure program ng administrasyon. Ipinunto rin ng senador na aabot sa 255 billion pesos ang inilagak na pondo para sa flood control projects ng DPWH sa ilalim ng 2024 national budget na mas malaki pa niya sa pondo ng ibang sektor gaya sa irigasyon, pagpapatayo ng mga bagong ospital at maging panukalang budget para sa Departments of National Defense at Social Welfare and Development. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 4 pang mga probinsya ang isinailalim ng state of calamity bunsod ng matinding pinsala na idinulot ng bagyong Karina at habagat. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr., bukod sa Metro Manila, isinailalim na rin sa state of calamity ang Bataan, Bulacan, Cavite at Batangas. Bukod sa mga nabanggit na probinsya, may iba pang mga bayan sa Luzon ang lubharing naapektuhan ng matinding kalamidad. Nagpaalala naman ng Department of Trade and Industry na otomatikong ipatutupad ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Hinikayat din ito ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan ang sinumang magsasamantala sa presyo o overpricing sa pamamagitan ng kanilang hotline 1384 o sa DTI Consumer Care. Kinumpirma ngayon ng Office of the Vice President na nasa abroad si Vice President Sara Duterte para sa personal trip kasama ang kanyang pamilya. Inilabas ng OVP ang pahayag kasunod ng kumalat na larawan ni VP Sara sa social media kung saan nakita ito na nasa airport at sinasabing umalis noong Miyerkules sa kasagsagan ng bagyo. Sa pahayag ng OVP, nilinaw nito na may travel authority si VP Sara mula sa Office of the President at kompleto ng mga kinakailangang approval sa kanyang pagbiyahe. Ayon sa OVP, inaprubahan ng Travel Authority ni VP Duterte noong July 9 at nagkataon lamang na nasabay sa bagyo ang kanyang pagbiyahe. Gayunman, tiniyak nito na nakahanda pa rin ang disaster response operation ng tanggapan ng ikalawang Pangulo para tumulong sa mga kababayan natin na biktima ng kalamidad. Humiling naman ng respeto ang OVP para sa privacy ng pamilya ng Vice Presidente. Apektado na rin ng mga pag-ulan at baha ang mga taniman ng gulay sa lalawigan ng Benguet. Maging ang kilalang strawberry farm ay nalubog din sa tubig baha. Samantala, nakaranas ngayon ng malalakas na buhos ng ulan sa Ilocos Sur at Norte. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live.
Grace, maisasalba pa ba ang mga tanim na gulay na mga magsasaka dyan sa Benguet matapos malubog sa baha? Monica, may mga ilang mga tanim na gulay ng mga magsasaka sa Benguet na pwede pang maisalba, pero ayon sa ibang mga magsasaka, meron naman hindi na maisasalba dahil nga natabunan nga ng makapal na putik yung iba. Ang ilan naman talagang hindi na talaga ito pwede nang kainin o maibenta. Kung maibibenta man ay mas mura ito ng presyo. Napinsala ang mga pananim na gulay sa malaking bahagi ng probinsya ng Benguet dahil sa ilang araw na pag-ulan, dala ng habagat at bagyong Karina. Isa sa naperwisyo ay ang La Trinidad Benguet na nalubog sa baha ang sikat na strawberry farm. Pinangangambahang maapektuhan ang supply ng strawberry sa mga darating na buwan. Hindi lang tanim na strawberry, lubog din sa tubig baha ang ilang tanim na lettuce. Ang ilan pwede pang isalba, subalit maibebenta ito sa mas mababang presyo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Benguet, nakikipag-ugnayan na sila sa mga munisipyo para malaman ang kabuuang halaga ng pinsala sa taniman ng gulay na pangunahing kabuhayan ng mga residente doon. Dahil sa pinsala, apektado umano ang magiging produksyon ng gulay. Isa rin sa problema ng lokal na pamahalaan ay ang pagsara ng ilang mga kalsada sa probinsya dahil sa kabi-kabilang landslide, kaya ang supply ng gulay hindi maibiyahe. Ang ilang mga gulay sa La Trinidad Trading Post, bahagyang bumaba ang presyo. Ayon sa mga ito, halos hindi mabenta ang kanilang mga inaning gulay dahil na-stranded din sa Maynila at karating probinsya ang kanilang mga buyer. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang clearing operations ng lokal na pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways sa mga naitalang pagguho ng lupa. Sa Cagayan Valley Region, umabot na sa 42 barangay sa probinsya ng Cagayan at Batanes ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Karina. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development Region 2, 2,588 na pamilya mula sa nasabing barangay ang apektado na binubuo ng 2,051 na individual. Maliban dito, wala nang nakabukas na evacuation center dahil ang mga residenteng inilikas ay nakabalik sa kanilang tahanan, subalit mayroon pa ring 28 pamilya ang nakikitira sa kanilang mga kaanak. Sa Ilocos Sur at Ilocos Norte naman ay halos mag-zero visibility ang mga kalsada dahil sa lakas ng ulan na epekto ng hanging habagat. Pinag-iingat ang mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho upang maiwasan ang disgrasya ngayong maulan ang panahon. Malakas din ang pagragasa ng tubig sa mga ilog na patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan dahil sa tuloy-tuloy pa rin na pagbugso ng malalakas na pag-ulan dahil sa hanging habagat. Samantala, sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, nananatiling not passable o hindi pa rin madaanan ang ilang mga kalsada sa lalawigan ng Nueva Vizcaya matapos ang mga naitalang landslide sa lugar bunsod ng pag-ulan. Ito ay kinabibilangan ng Nueva Vizcaya Pangasinan Road at Nueva Vizcaya to Benguet Road. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, bagamat tapos na ang clearing operations sa Nueva Vizcaya Pangasinan Road, ay minabuti nilang huwag muna itong buksan sa publiko dahil patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at mayroon pa ding banta ng landslide sa lugar. Kanina lamang umaga ay isinari rin ang Nueva Vizcaya Benguet Road dahil sa naitalang landslide sa Kayapa, Nueva Vizcaya, Benguet, ngunit nagtungo na doon ang road clearing operations team ng Department of Public Works and Highways. Ang lalawigan ng Nueva Vizcaya ay landslide prone area dahil mahigit 70% ng lalawigan ay bulubundukin at marami na silang naitala na mga landslide sa lugar, pangunahin na ang municipal at barangay roads. Sa ngayon, Monica, dito sa Baguio City ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na bugso ng mga pag-ulan at hangin. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio ay pinag-iingat din ang mga residente dito at sa ngayon ay patuloy pa rin ang clearing operation sa mga naitalang mga pagguho ng lupa dito sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Dumadaing na ang mga residente sa mga apektadong barangay sa bayan ng Marilao na nalubog sa baha kahapon. Hiling ng mga residente
magkaroon na sila ng kuryente at tubig sa barangay at mabigyan sila ng pagkain at mga damit dahil sa hirap ng kanilang buhay ngayon. Mula sa Marilao, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ano ang kalagayan ngayon ng mga apektadong apektuhan ng baha dyan sa Marilao at may natanggap na ba silang tulong? Sa ngayon nga ay marami pa rin ang mga nasa evacuation center. Nasa 300 pamilya ang nasa evacuation center at tinatayang nasa 500 mga individual ang ngayon ay tumutuloy. Pero meron namang mga pagkain na binibigay ang barangay municipal government sa mga apektadong barangay na nasalantangan ng pananalasa ng habagat. At ngayon ay patuloy pa rin minomonitor yung kanilang kalagayan. Sa barangay Tabing Ilog sa Marilao, Bulacan, nagkalat ang mga motor at iba't ibang uri ng sasakyan, mga gamit na appliances, gaya ng TV, washing machine, electric fan, na mga nasira matapos lumubog sa lagpas taong baha. Ang masaklapan nito, nang humupa na nga ang baha kanina, pero ang iniwan naman ito ay tambak-tambak na putik at mga basura. Ayon sa ilang residente, ngayon lang dito nangyari sa kanila yung barangay na mas matindi pa ang naranasan nila ngayon na baha kaysa nitong nakaraang undoy. Kuya, napakahirap na dinanas namin. Nasa taas ako ng bubong. Saka 2 apo ko. Nandun ang tubig. Ayan mo. Hindi ko na kaya. Lahat ng gamit ko namin nawala. Sila lahat. Wala kami mga damit. Napakahirap ng ginawa sa amin ito. Bagay, hindi lang naman ako. Lahat ng tao, mga nakatira sa Tabing Ilog. Kaya alam mo kuya, tanda na ako, ngayon ko lang naranasan. Ang hirap kasi ngayon lang namin naranasan ko. Ngayong pagbahanan ko, bagyong kami. Marami kaming na-damage na like itong tricycle, 4 ito. Tapos 5 tricycle, 4 na motor, lubog lahat. Ngayon di pa kami nakaka-recover kasi walang tubig, di kami makapaglinis ng wala pa kami kuryente. Ganda po namin halos po lahat, lubog po. Mga gamit namin, wala na kayong makuha. 2 araw na nga po kami walang ligo eh. Tubig, kuryente, wala rin. Pagkain namin, biskwit lang. Marami din sa kanilang barangay ang hindi na rin makapaghanap buhay dahil sa kanilang sitwasyon. Piling ng mga residente na mabigyan sila ng ayuda, pagkain, tubig at damit na maisusuot at sana ay magkaroon na nga rin ng kuryente at tubig sa kanilang barangay. Ayon naman sa barangay chairman ng Tabing Ilog na nagpag-ugnayan na siya sa Meralco para magpakabit na nga o makabitan na pati ng supply ng tubig at maging ang kailangan nilang pagkain sa municipal mayor ng Marilao. Sa ngayon, inaantay na lang nila ang pangako ng Meralco at ayuda ng municipal government. Sa ngayon, hinihintay pa namin yung kuryente. Nakabatay sa pagkakaroon ng kuryente, ang pagkakaroon ng tubig, ang supply ng tubig. No? So, hirap na hirap sa ngayon yung aming mga kabarangay dahil hindi pa sila nakapaglilinis ng mabuti sa kanilang mga bahay na punong-puno ng putik dahil hinihintay pa namin yung approval ng Meralco kasi hindi basta-basta rin na ibubuksan yung kuryente. Samantala, para maalis naman ang mga nagkalat na mga putik sa kalsada ay gumamit na rin ang barangay ng payloader at backhoe para mahakot ang mga nakatabak na mga putik at mga nagkalat na mga putik. Samantala, nasa 300 na pamilya o katumbas ng 6,000 mga individual ang total na apektado sa barangay ng Tabing Ilog at ang iba sa kanila ay namamalagi pa rin sa evacuation center sa barangay na nangangailangan din ng higaan, pagkain, tubig at mainom. Sa ngayon nga ay Monica, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito yung mismong tulay ng Saog at yung ibang mga residente dito sa punong tulay sa baba sa gilid ko ay nagsiahon yung iba dito na dito na lang nagtayo ng kanilang temporary shelter.
kaysa pumunta sa evacuation center para dito na lang sila matulog at palipas ngayon ng gabi. Pero inaasahan nila na meron silang matatanggap na pagkain at mga ayuda na manggagaling sa municipal government at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lang naman itong kanina na pinakita natin yung tabing ilog, yung mismong apektado ng mga pagbaha at nakaranas din ngayon ng matinding pagbaha at maraming mga putik at mga kalat dun sa lugar ng Barangay Saog, sa Abangan Sur, Abangan Norte, sa lugar ng Northfield 9, Northfield sa 4A, 4B. At yun na yung kanilang mga nagiging sitwasyon sa ngayon na talagang maraming mga sasakyan ang nasira tulad lang sa na hindi bababa sa 100 sasakyan kasama na yung mga motorsiklo na nasira sa mga barangay. At yung mga latest live mula dito sa Barilaw, Bulacan. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Umabot na sa nasa 203 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura bunsod ng bagyong Karina at Habagat sa ilang lugar sa bansa. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, tinatayang nasa mahigit 2,000 metric tons ng mga pananim ang nasayang at may ilang mga alagang hayop din ang nasawi bunsod ng matinding mga pag-ulan at pagbaha. Magbibigay naman ang DA ng ayuda sa mga naapektuhang magsasaka gaya ng palay, binhi ng mais at iba pang mga gulay. Habang may inaalok din na pautang ang gobyerno para sa mga apektadong magsasaka. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Macabebes sa probinsya ng Pampanga dahil sa nararanasang malawakang pagbaha sa lugar. Ito ay matapos na umabot sa mahigit 70,000, 70,000 na individual o 20,000 pamilya ang naitalang naapektuhan ng pagbaha. Mula sa Macabebe, Pampanga, ito ang balita ni Leslie Uwidem live. Leslie, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Macabebe? Yes, June, sa ngayon, wala na tayong nararanasang mga pag-ulan at pawang malalakas na hangin na lamang. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 19 mula sa 25 barangay sa bayan ang lubog na sa tubig baha. Dahil dito umakyat na sa mahigit 70,000 individual o 20,000 pamilya ang naitalang naapektuhan nito. Sa mga ito, 320 pamilya ang inilikas sa 8 evacuation centers. Kaya naman sa bisa na inilabas ng resolusyon ng Sangguniang Bayan na pinagtibay sa isinagawang special session kaninang hapon, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Macabebe upang makatulong sa pagresponde at pagsasaayos ng mga naging pinsala ng bagyong Karina. Sa ating paglilibot dito sa bayan ng Macabebe, halos lahat ng nadaanan natin ay puno ng tubig baha. Ang mga kalsada, pati ang mga bahay, maging ang malalaking bahay ay pinasok na ng tubig baha. Yung ibang bahay naman, nasa kalahati na ng bahay nila ang tubig. Halos lahat ng tindahan at establishments, covered court, lubog na sa tubig baha. Ang iba naglagay ng sandbag sa kanilang bahay dahil halos kalebel na ng kalsada yung tubig sa ilog. Aabot sa 1 foot hanggang 3 feet ang taas ng baha sa 19 na barangay dito sa Macabebe na lubog na talaga sa tubig baha. Samantala sa bayan naman ng Apalit, nasa ilalim na ng alert level ang Pampanga River dahil sa inaasahang pagbaba ng tubig ulan na bumuho sa mga lalawigan sa norte. Ayon naman kay Local Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Carlos, sa loob ng 2 pang araw ay makikita na ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog na pinangangambahang magpapalawak pa sa pagbaha sa bayan ng Apalit. June, karanasan na sa bayan ng Apalit na kung minsan ay inaabot ng ilang buwan bago bumaba ang pagbaha. Kaya naman malaking perwisyo at pinsala ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Apalitenyo at banta pa sa kanilang kalusugan. Samantala, namahagi naman ang UNTV News and Rescue at MCGI ng relief sa ilang mga kababayan natin na apektado ng bagyong Karina. At yan muna ang balita mula dito sa Macabebe, Pampanga. Balik sa iyo, June. O Leslie, balikan ko lang yung doon sa Macabebe, Pampanga kung saan 20,000, 20,000 pamilya, katumbas ng 70,000 na individual. Paano ito minamanage ng lokal na pamahalaan? Kasi yung 20,000 families,
katumbas lang dito yan ng mga naapektuhang pamilya sa isang malaking syudad sa Metro Manila na may mga pondo yun. Paano yan minamanage dyan sa Macabebe? Yes, June. Kamakailan nakapanayam nga natin no, yung ilang yung mismong alkalde dito. At ang binabanggit nila pag karaniwan na pagbaha dito sa kanila, meron hindi na nagpapa-evacuate, binibigyan na lang nila ng relief goods. Meron naman talagang sa bahay na lang nila. So kinukulang po sila ng pondo para dito. Kaya ang ginagawa nila, usually nagdedeklara talaga ng state of calamity para matulungan ng ibang bayan o ng ibang probinsya itong Macabebe. Ibig sabihin, humihingi na sila ng saklolo maging sa provincial government. Ganun ba yun, Leslie? Yes, June. Nakaantabay naman lagi yung provincial government dito sa Macabebe dahil nga isa ito sa madalas bahain at marami nga rin mga residente rito na nangangailangan nga ng tulong, June. Dakala salamat, Leslie Widem, nagulat ng live mula sa Macabebe, Pampanga. Narito ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, 5:1 na nagsasabi, Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.